Naging aware ka na ba na ang isang tao ay merong personality conflict sa'yo o sa personality mo? Ako, marami na akong karanasan tungkol dyan. Siguro sabihin natin, ang awareness ko nagsimula nung high school. Nadagdagan niya nung college ako. May mga encounter ako ng mga tao along the way, mga kaklase, kung minsan partner ng ng circle of friends. And yet, meron pala kaming personality conflict. Yung pagkakaroon ng personality conflict ng isang tao ay maaaring maging nakakapagod, di ba? O nakaka-stress, sabi nga niyan. Nagiging toxic yung relationship nyo. Sa episode natin ngayon, ito yung tututukan natin. 10 red flags ng taong may personality conflict sa'yo. Narito ang 10 red flags na maaaring magpahiwatig na mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan nyo. At marami kayong pagdadaan ng hindi maganda just because meron kayong personality conflict sa isa't isa. So, ang number 1 ay palaging hindi pagkakasundo. Ayun, kung minsan kahit magkapatid, di ba, may personality conflict. Laging hindi sila nagkakasundo. Para silang aso't pusa, sabi nga niyan. So, palagi kang pinupuna at pinapababa ang moral stand mo at yung mga idea at mga kakayahan mo ay sineset aside niya. Tapos, binabagsak niya dahil ang tingin niya sa sarili niya ay mas mataas kaysa sa'yo. Pangalawa, masyadong critical. Kung may ma-encounter ka na isang tao na masyadong critical, palagi kang pinupuna at pinapababa ang mga idea mo o mga kakayahan mo, red flag din yan. Pangatlo, naghahanap ng away. Yung parang, yung tao na sa tingin mo ay laging naghahanap ng away. Pipikunin ka, o very annoying, sabi nga niyan, di ba? Lagi silang naghahanap ng pagkakataon para makipagtalo o makipag-away sa'yo. Yung number 4 na red flag ay hindi nabibigyan ng respeto. Hindi niya nire-respeto ang mga opinion mo, o yung damdamin mo, yung personal feelings mo. Panlima, selos. Nagsiselos. Lagi siyang nagsiselos sa mga tagumpay at sa mga na natatanggap mong atensyon. Di ba? Kung minsan meron kang nare-receive na accolades from colleagues, from other friends, ay galit sila dyan. Galit sila dahil sa'yo napupunta yan. Number 6, nagsisinungaling. Ayan, madalas siyang magsinungaling upang mapasama ka at upang maprotektahan ang sarili niya. Number 7, nagmamanipula o manipulative. May mga taong manipulative ginagamit niya ang emotion mo at mga information mo para makuha ang gusto niya. Halimbawa, nagtatanong siya tungkol sa mga pagkakautang mo, tungkol sa mga naging kaaway mo dati, di ba? So, yun. Number 8, hindi nagbabago. Kahit anong mangyari, kahit nasubukan mong ayusin ang relationship mo sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago ng kanyang ugali. Red flag yun. Number 9, nagpapababa ng loob. So, palagi kang pinapababa ang loob at pinakikiramdaman mong hindi ka sapat o yung demeaning ang behavior towards you. Diba? Laging sineset aside ang mga kakayahan mo. Number 10, naghahasik ng alitan. Ayun, sinasadya niyang lumikha ng mga away at hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iba pang mga tao. Kung nakikita mo ang isa o higit pa sa 10 red flags na to, medyo iwasan natin ang taong yan. Kasi may personality conflict tayo. Pero meantime, habang iniiwasan natin, may mga bagay na kailangan natin gawin din. Number 1, maging kalmado. Huwag kang masyadong huwag mo karirin nga yung galit mo. Diba? Kapag nakakaranas ka ng conflict, subukan mong manatiling kalmado. Pangalawa, so magbukas at maging tapat sa nararamdaman mo. Kahit mahirap, mag-open ka pa rin sa possibility na magkaroon kayo ng conversation.
Pangatlo, respeto. So, ipakita mo, kahit galit na galit ka na, ipakita mo pa rin yung respeto. Sabi nga niyan, be civil, di ba? Be civil. Ipakita ang respeto kahit hindi ka sumasang-ayon. Kahit lagi kang disagree sa kanya. Ang isa pa ay limitahan ang pakikipag-ugnayan. As much as possible, keep your distance. Hindi yung lapit ka ng lapit. Alam mo nang may conflict kayo, lapit ka pa rin ng lapit, di ba? Ang panghuli ay humingi ka ng support. Kung hindi mo na talaga kaya, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan, sa pamilya, at sa isang professional. Sana nakatulong ito para pag-isipan natin kung ang mga taong katabi ba natin ngayon, o kasama natin sa bahay, o kasama natin sa dorm, o katabing desk natin sa trabaho ay may personality conflict tayo. Kasi kung lagi mong naiisip na toxic na ang buhay, tapos sinisisi mo ang sarili mo, baka hindi naman sa lahat ng panahon kailangan mo sisihin talaga ang sarili mo. May personality conflict ka lang with another person beside you or close to you. Till next time.